Last Sunday, the first reading was taken from the book of Genesis. It's about the temptation, right? In the Garden of Eden, the serpent tempted Eve. He told to her that she and the man eat the forbidden fruit, they will become like God. Of course, kapag nadinig natin na magiging katulad ka ng Diyos, ano ba yung pagiging Diyos? Full of power, full of glory, almighty, lahat-lahat na, di ba? Wala na siya kailangan. So, very desirable yun kay Eve na magiging katulad ng Diyos. Siguro, katulad ni Eve, lahat tayo siguro mayroong inclination na magkaroon ng desire to become like God. All humanity was tempted by that same thought. We become like God. Siguro hindi directly na sinasabi natin, gusto natin maging Diyos na nasa taas, no? But on our own. Kasi we act like God if we judge other people, right? Because only God can see the defects of our hearts. Pero kung ikaw, husga ka ng husga, para ka na rin Diyos, di ba? Umaarte ka na parang Diyos. Kapag ikaw husga sa kapwa-tao mo, hindi mo naman nababasa yung isip at puso ng ng kapwa-tao mo. We act like God kapag mas may tiwala ka sa sarili mo kaysa sa lumikha sa'yo. Kapag sabi mo na, minsan nga, we criticize God, sabihin natin, kung ako Diyos, ito gagawin ko. Diba? Pwedeng, minsan naisip natin yan. Kasi nga, malapit pa sa akin mga tao, sabihin nila, Father, kung talagang may Diyos, bakit naman hinahayaan niya na naguguto yung mga tao? Bakit hinahayaan niya nagegera-gera? Kasi kung ako ang Diyos, hindi ko gagawin to. Kasi mahal ko yung mga tao. Parang kinikriticize pa nila ang Diyos. So they are acting like God. Without their knowing, in their own way, they're desiring to become like God. Nakalimutan natin na we're just a finite being. We're just creature. Kaya nga yung readings for today, kinagawa tayong humble ng Diyos. Especially from today's gospel. When Jesus gave us two parables about the seed. In the first parable, Jesus emphasizes that nakalimutan ko ng parable. Sasabi doon na na-confuse tuloy ako sa dalawa. Sa una o dalawa. Kasi two parables, right? So sasabi doon na sa parable, sa una, na nagtanim ng Diyos, sa pagtatanim, kasi inimbawa niya yung sa pagtatanim. Na when it's sown, sabi niya, so it sprouts and grows. Actually, nakapisa ako sa first or second. The man in the parable
did not know how. Hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa tinanim niya, di ba? Day and night, hindi niya alam kung ano yung nangyayari dun sa seed na kanyang tinanim. Totoo naman, di ba? Tayo, di ba, pag nagtanim, hindi natin alam kung ano yung nangyayari, hindi natin nasusubaybayan. Paano ba siya lumalaki? Tapos ganun din yung sa second parable na sinasabi din doon, kasi in-emphasize doon sa second parable about the smaller of the mustard seed, kasi pinakamaliit daw na seed yung mustard seed, na hindi rin natin alam yung potentiality ng seed na maaari siyang lumaking bush na kung saan pwedeng manirahan yung mga birds, sabi doon. So, ano yung sinasabi sa atin ng gospel? Ano yung connection nun sa buhay natin? Sana makita natin na God is still God. He's still in control of everything. Alam ng Diyos yung ginagawa niya. Huwag tayong magdududa. Tayo ay mga nilikha lamang. Alam ng lumikha sa atin kung ano ginagawa niya, kung ano mangyari sa mga nilikha niya. Kaya huwag tayong magdududa, magtiwala lang tayo. Kasi hirap sa ating mga tao, minsan, di ba, sometimes we act like God kapag inaari natin mga bagay. Nagiging mayabang tayo. As if tayo may-ari ng mga bagay-bagay. Itong Ebanghelyo ngayon is a good reminder for all of us. It can be also a good prayer to remember the shortness of our lives. Na maiksi lang yung buhay natin at hindi tayo nagbibigay ng buhay natin. Diyos yung nagduduktong ng buhay natin. Kasi kahit anong talino ng tao, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang duktungan ang buhay mo. At hindi mo kayang magbigay buhay. Umikot lang ang buhay natin sa kamay ng Diyos. Kaya dapat maging mapagkumbaba tayo. Marunong tayong kumilala sa tunay na nagbigay ng buhay sa atin. Kasi tignan niyo yung sarili niyo. Tignan natin yung sarili natin. Diba? That everything that we are, everything that we have, nanggaling lamang sa Diyos. Diba? Wala tayong masabi na sa atin. Maswerte tayo. Meron tayong bubong na natutuluyan. Meron tayong kinakain araw-araw. May biyaya tayo para makakita, makadinig. Diba? Kasi bigay lang ng Diyos sa atin yan. So, magandang paalaala na tayo ay mga nilikha lamang. Kaya huwag tayo masyadong mayabang. Lagi natin isipin na magpasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi yung the word thank, nag-derive lang siya from the word think. Kaya sabi doon, those people who knows how to remember, knows how to thank. Tama naman, di ba? Sa mga marunong makalaala, sila yung mga marunong magpasalamat. Kaya sana, palagi din natin mahalaala na marunong tayo magpasalamat katulad ng sinasabi ng responsorial psalm for today, di ba? It is good to give thanks to God. At yun lagi natin ginagawa, matuto tayong magpasalamat. At ngayon din ay pinagdiriwang natin yung Father's Day, right? Father's Day. So pinagdiriwang natin yung Father's Day. So, sa mga ama, sa mga anak pala, sa mga anak, matuto rin tayo magpasalamat sa ama natin na nagtalagang nagbanat ng buto, nagbigay ng buhay, nag-alay para lamang mabuhay tayo. Sana sa mga anak, wag lamang yung mga kapintasan ng mga ama yung nakikita. Yung mga kahinaan, kapintasan ng mga tatay nyo. Sana wag ganun. Kasi
minsan hindi naman din expressive yung mga tatay, 'di ba? Pero tatahi-tahimik pero handang mag-alay ng buhay para sa pamilya. So sana magkaroon din tayo ng time at maalala rin natin na ipagpasalamat sa mga lahat ng binigay sa atin, lahat ng mga ginawa sa atin. So sa patuloy ng pagninilay natin, sana'y lagi natin maalaala na ang lahat ng sa atin ay biyaya lamang na ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen.